Sa wakas, sinarado na ng Europa ang dagat Baltiko laban sa pagdaan ng Shadow Fleet na Russian tanker. Ngayon, nagbabala ang mga bansa sa paligid ng dagat Baltiko, Hilagang Dagat at Iceland na handa na silang hulihin ang mga Shadow Fleet tanker sa mga dagat na ito. At tutulong sa kanila dito ang United Kingdom na na-inspire sa ginawa ng Pransya matapos sundan ang Estados Unidos ng Amerika sa pagsakote ng Russian tanker ng Shadow Fleet. Halimbawa, pinaalis ng Alemanya ang 2 tanker pabalik sa Murmansk. Dito, maaaring banggitin na sa 14 na bansang European Union na lumagda sa kasunduan kontra ilegal na langis ng Russia. Dumadaan ang isa sa pangunahing ruta ng export ng langis ng Russia. Ilang linggo na ring humihinto ang ilan sa kanila ng mga barkong lumalabag sa parusa at internasyonal na alituntunin sa paglalayag. Sinabi ng Ministro ng Langis ng India na kahit mataas ang diskwento ng langis mula Russia, plano pa rin ng India na itigil ang pagbili ng hilaw na materyales mula sa Russia. Isa pang magandang balita, sa Europa lumalakas na ang pagbabawal sa mga diplomat ng Russia na malayang makagalaw. Pwede lang silang manatili sa embahada at konsulado nila. Ako si Alexi Pechi. Sabay-sabay nating pag-usapan ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Doon namin inilalathala ang mabilis naming natatanggap na balita. 14 na bansa sa Europa ang sabay-sabay lumagda sa kasunduan laban sa Shadow Fleet ni Vladimir Putin. Ang mga bansa sa rehiyon ng Baltic at North Sea, pati na rin ang Iceland, ay nagbabala na balak nilang hadlangan ang operasyon ng mga tanker ng Shadow Fleet. Dumaan sa mga bansang ito ang isa sa pinakamahalagang ruta ng export ng langis ng Russia. May ilan na nagsimulang humuli ng mga barkong umaalis mula Russia at pinapabalik ang mga ito sa nakaraang mga linggo. Sa pahayag, malinaw na nakasaad ngayon na ang mga barko sa mga dagat na ito, Hilaga at Baltiko, ay maaari lamang maglayag sa ilalim ng watawat ng isang bansa at dapat mayroong mga balidong dokumento na nagpapatunay ng kaligtasan ng kanilang operasyon at pagkaka-insure. Ito ang mga palatandaan na wala ang Shadow Fleet. Ang pangunahing nangunguna sa paglaban sa mga tanker ni Putin ay itinakda ang sarili ang United Kingdom at pagkatapos ay magbibigay sila ng sipi mula sa pinagsamang pahayag ng 14 na bansa. Ang mga tanker na hindi tumutupad sa mga kinakailangang ito may watawat ng 2 o higit pang mga bansa at ginagamit ito ayon sa kanilang kagustuhan ay ituturing na mga barkong walang nasyonalidad. Magkakaroon ng tsansa ang mga coastal authorities na makialam sa kanilang gawain. Ayon sa Kumbensyon ng United Nations ukol sa batas ng dagat, may ganap na karapatan ang mga barkong pandigma ng mga bansang ito na magsagawa ng inspeksyon at pagpigil sa barkong walang nasyonalidad. Ibig sabihin, naglalayag sa bukas na dagat ng walang watawat ng anumang bansa. Kung isasalin mula sa legal na wika patungo sa pangkaraniwang wika, ibig sabihin nito ay sinabi ng 14 na bansa sa Europa na maaari nang pahintuin ang kahit anong tanker ng anino ng flota ni Putin. Ang pagsasalin mula sa legal na wika patungo sa pangkaraniwang wika ay nangangahulugan na maaaring pahintuin ang tanker ng anino ng flota ni Putin. At ayan na. Inakusahan din ng mga may akda ng dokumento ang Rusya sa panghihimasok sa satellite navigation system at sa pagpatay ng mga tanker ng flota sa mga transponder na nagpapadala ng lokasyon at destinasyon ng mga barko. Ang pagsasalin ay maaaring pahintuin ang tanker ng anino ng flota ni Putin. Ginagawa nila ito palihim, tulad ng paglilipat ng langis sa ibang barko sa gitna ng dagat para iwasan ang parusa at maibenta ang langis na parang hindi na mula sa Rusya, kundi sa ibang bansa. Parang, kunwari, malinis ito, hindi ito sakop ng mga parusa, kaya ayos lang. Inaatasan ng mga may akda ng dokumento na sundin ang internasyonal na regulasyon na nag-uutos sa mga barko na i-on ang kanilang mga transponder at sistema ng pagpoposisyon na maaaring magpatigil sa paglilipat ng langis ng Shadow Fleet ni Putin. Itong dokumentong ito
ay sa huli nilagdaan ng Belgium, United Kingdom, Germany, Denmark, Latvia, Lithuania, Iceland, Netherlands, Norway, Poland, Finland, France, Sweden at Estonia. Formal na lang ang pahayag ng 14 na bansa, aksyon na ang paglilipat. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay mapipigilan ang shadow fleet ni Putin. Kung isasalin mula sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay wala ng fleet si Putin. Noong nakaraang Huwebes, hinuli ng barko ng hukbong dagat ng Pransya ang tanker na Grinch mula Russia na may peking bandila. Ibig sabihin, hindi ito opisyal na rehistrado sa bansang pinagmulan. Sa loob ng ilang oras pagkatapos nito, 2 pang tanker na nagdadala ng langis mula Murmansk. Isalin mula sa legal na wika papunta sa pangkaraniwang wika ng tao. Ibig sabihin nito, ang tanker ng Shadow Fleet ay maaaring pahintuin, paatrasin at ibalik pabalik sa Murmansk. Hindi na madaling makabenta ng langis ang Rusya gamit ang Shadow Fleet ng walang parusa. Magandang balita ito at mapapansin na wala talagang magagawa ang Rusya na madalas puro matitinding salita lang at akala mo lahat kaya nila. Tandaan ninyo kung paano dati sumisigaw ang Russian Foreign Ministry na kapag sinamsam ang mga tanker nila, ang ibig sabihin daw ay babalik ang shadow tanker ni Putin na Murmansk at wala nang dadaanan. Pero ngayon, tahimik na sila. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito na maaaring mapatigil ang shadow fleet ni Putin. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito na maaaring mapatigil ang tanker ng shadow fleet ni Putin. Isalin na ang shadow fleet ni Putin ay mapapatigil. Isa milyong bariles. Simula Enero, 21 kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay maaaring mapatigil ang tanker ng shadow fleet ni Putin. Sarado na ang tindahan simula Enero, 21. Hindi na bibili ang Europa ng ganitong gasolina. Dagdag pa, ayon sa Europa, kapag gumamit ng kahit kaunting Russian oil ang isang refinery, itinuturing itong tapos na. Isalin. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay maaaring mapatigil si Putin. Kung isasalin sa wika ng tao, ibig sabihin nito ay maaaring mapatigil ang tanker ng shadow fleet ni Putin. Binabawasan nito ang export na kita ng langis ng Rusya, kung saan 40% ay napupunta sa digmaan laban sa Ukraine at pansiguridad. Pero hindi nagmamadali ang India na bumili.
At ang China naman ay nagsasabing kami sa loob ng 1 taon. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay ang tanker ng shadow fleet ni Putin. Kung isasalin sa legal na wika, ibig sabihin nito ay maaaring mapatigil ang tanker ng shadow fleet ni Putin. Tinawag ng mga Ruso ang limitasyong ito na diskriminasyon. Pero sa kabutihang palad, kaunti na lang ang nakikinig sa kanila sa Europa ngayon. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay maaaring mapatigil ang tanker ng shadow fleet ni Putin. Kung isasalin sa legal na wika ng tao, ibig sabihin nito ay maaaring mapatigil ang tanker ng shadow fleet ni Putin.